Okay, so praise the Lord. Amen. So, magandang umaga po sa inyong lahat. Very interesting yung ating pag-aaralan sa araw na to, sapagkat ito ay isa sa mga mahalagang parable na ibinigay ng Panginoon sa atin. Okay, so obviously, sa may parable na binasa natin kanina, very obvious na ang pinag-uusapan dito ay yung physical nation Israel. So dito po ay ipinakita ng Panginoon nung panahon na siya ay nagkatawang tao, nanirahan sa piling ng kanyang mga kababayan. Pinakita ng Panginoon through this parable ang totoo nilang condition. They were a backsliding nation. Ang hirap na no, kasi buong akala nila na sa Panginoon sila. Kasi nga, they were performing the religious practices na minanapan nila sa kanilang mga ninuno. Buong akala talaga nila, they were in the right relationship with God. Pero nireveal ng Panginoon na sila ay mga backslidden people. Sila ang lahat ng kanilang mga worships were worthless. Inihayag ito ng Panginoon. Alam naman natin ang bayang Israel, formerly. Sabihin kong formerly, alam naman siguro niyo salitang formerly. Ang bansang Israel ay formerly a chosen nation. Noon yun. Sila ay people of God. They are the kingdom of God by virtue of the relationship with Abraham. Maraming mga Kristiyano magpahanggang ngayon na iniwala sila na sila pa rin no? Kitang-kita naman po natin ngayon, lalo ngayon may digmaan sa Israel. Buong Christianity, makikita nyo no, na they desire na makarating ng Israel. They desire na makapag-pray doon sa may wailing wall nila. Di ba? Actually, ang dami mga Christians, kahit na noon pa, nagsisend sila ng letters sa Israel. Yung mga prayers nila kay God. Sa paniniwala na ang kailang panalangin ay makakarating sa Diyos. So yung mailman, pag nakuha na yung mga letters around the world, dadalhin niya yun sa may wailing wall. Isasaksak niya yun sa mga butas ng mga wall, sa mga singit-singit ng wall. Magpahanggang ngayon, ang lahat ng Christian, nakatingin doon sa kasi doon daw, hinihintay nila na may tatatag yung third temple. Kasi nga paniniwala talaga nila, buong akala talaga nila, chosen nation pa rin sila. Nagtataka ako kasi ang linaw-linaw sa scriptures. Kaya nga ito tatalakayin natin in 2 parts. Ito ay first part pa lang ito. Tatalakayin natin yung susunod sa next week. Para makita natin sa susunod na mga linggo, tatalakayin natin yung part 2 kasi hindi kayang makover. Sa dami ng mga scriptures na kung sino na talaga ngayon ang chosen nation. Doon nga ako nagtataka sa marami mga theologians, sa maraming mga pastors ng tagapagturo. Kasi nababasa naman nila yung 1 Peter chapter 2. Sabi niya sa atin, tayong mga Gentiles ngayon, you are a chosen nation, a royal priesthood, di ba? A people belonging to God. Despite na very clear yung mga mandates sa may Bible, and yet, ang mga mata natin nakatingin pa tayo sa Israel, nag-aabang tayo ng mga kaganapan doon. Diba? So, isa-isa yan sa malaking tanong sa aking isipan. Bakit ganon yung mga pagtuturo sa marami mga churches? Despite na kitang-kita natin ang actually ang Book of Revelation, kung babasahin niyo ang Book of Revelation, dinisinherit ni God ang Israel. Pinalayas, ginudge niya ang bayang Israel sa kanyang perpetual backsliding, sa kanyang wickedness, at pinakita doon sa may Book of Revelation.
papaano niya dinestroy yung sarili niyang bayan at dinisinherit, pinalayas sa bayan. Basahin niyo ang kasaysayan, kaya nga ang Israel nawala sa kanilang bayan sa mahabang panahon dahil iyon ay effect ng curse ng Panginoon sa kanila, sa kanilang disobedience. So ngayon, dahil ano ang pinaka-bottom line, bakit nagalit ang Panginoon sa kanila? Because they rejected their Messiah. Magpahanggang ngayon ang Israel naghihintay ng Messiah eh. Alam nyo ba ang present Israel ngayon ay unbelievers? Wala sila sa faith. At alam natin, ang kaligtasan ay nasa pananampalataya. Lahat ng nananalig kay Jesus, lahat ng may kaugnayan kay Jesus, sila ang bayan ng Panginoon. Si God, wala siyang business sa unbelievers. Wala siyang business sa unbelievers. Ang itinuturing niyang mga anak ay mga nananalig sa kanyang bugtong na anak. Amen. Ngayon, mga kapatid, ibang-iba na ngayon ang modern Israel ngayon. Ang umiiral ngayon sa modern Israel ay yung tinatawag na Zionism. Porque ito, ang Zionism kasi ano yan political party yan. Parang Nazi. Mga political party yan. Wala yung pinag-iba sa mga political party natin. Nabuo yan, yung Zionism na yan, nung panahon na sila ay nasa Europe. Kasi na-disperse ang Israel eh. So dumating ang time, noong 1897, etong si Theodore Herzl at saka si Chaim Weizmann, sila bali yung nag-led sa pagbuo ng Zionism na ang pangunahing layunin ay para ma-reestablish uli ang bayang Israel, makabalik sila doon at ma-develop, maprotektahan ang Jewish nation. It is a political party. It has nothing to do with faith. Ang sinusuportahan ng maraming Christians is Zionism. Yung political party, not mismo yung original faith ng Hudyo. For example, alam naman natin, ang Sabat, kung babasahin nyo sa Old Testament, ang Sabat ay napaka-holy niyan sa kanila. Lahat sila, wala silang ginagawa, lahat sila nakakonsentrate sa words of God. Nagpapahinga silang lahat pag Sabat. At lalo na yung mga festivals nila. For example, yung Festival of Kibbutz. Alam niyo ba? Ay Festival of Sukkot o yung Festival of Tabernacles. For 7 weeks, itira sila sa mga kubol. At sa last day, ay meron silang great celebration. Yun yung pinaka-high peak ng festival. Mag-rejoice ang bayang Israel bilang pag-alaala ng kanilang slavery sa Egypt na pinalaya sila ng Panginoon at dinala sila doon sa lupang pangako. Ganun pa rin ba ang modern Israel ngayon? Hindi na. Alam nyo ba yung October 7 massacre? Ano ang ginagawa ng Israel noon? Yun ay Sabat. Yung araw na yon ay the last day of Festival of Booths o yung tinatawag na sukot nila. Meron silang Supernova Music Festival. Doon sa kibbutz kung saan sila pinagmamassacre ng mga Hamas. Secular na sila. Wala na yung spirit talaga ng mga commandments ng Diyos sa kanila ng mga panahong iyon. Ibang-iba nila. Meron na lang mga certain sect, mga minority na mga Orthodox na talaga makikita mo siya, they wear yung mga nagsusuot pa rin sila ng mga yung tawag dito, yung armband na stating yung kanilang faith sa Panginoon. So ngayon, ang Israel, ngayon, yung modern Israel ngayon,
Ah, wala na sila kay Abraham kahit yung panahon pa lang ni Jesus eh. Nag-depart na sila doon sa ways ni Abraham. They did not follow Abraham, their father. The reason of their very existence. Okay? Naggawa na sila ng sarili nilang version ng pananampalataya na kung saan nagre-rely sila sa mga good works nila, sa mga religious activities nila para maka-earn sila ng merit para sila ay maging righteous kay God. Nung dumating si Christ, na-encounter na si Christ. Si Christ, the righteousness of God, nagkatawang tao, but they reject the righteousness of God. Yung sarilang righteousness ang kailang pinapangalandakan. So they reject their king. They reject their Messiah. They reject the kingdom of God. They reject the righteousness of God. And then we still expect na sila pa rin ang chosen nation? Think about it, mga kapatid. So, sa may parable po na ito, ay pinakita talaga ng malinaw na malinaw kung papaano ang Israel, yung kailang behavior against their Messiah. Against the will of God. At pinakita rito kung papaano nila na i-prophesy, papaano nila papatayin ng Panginoong Yesus. Paano siya i-crucify. Yung kailang hostility kay Christ, ipinakita sa parable na to, at ipinakita rin kung papaano yung kingdom of God ay ibinigay sa mga hentil tulad natin na nananampalataya kay Jesus at sa mga Hudyo na iilan na nananalig kay Jesus. Hindi tayo naniniwala sa replacement theory. Ang replacement theory kasi ganito, wala na ang Israel, tayo nang pumalit. Hindi po ganoon ang sinasabi ng Bible. Obviously sa scriptures, makita nyo, yung lahat ng believing Jews, yung mga tulad ng mga apostles, and the rest, and then yung mga Gentiles na naniniwala kay Jesus, ay yun na yung kanyang naging bayan. Obvious yan sa scriptures. So, let's dive into the details. So, ito po yung first na, listen to another parable. There was a landowner who planted a vineyard and put a wall around it and dug winepress in it and built a tower and rented it out to vine growers and went on a journey. When the harvest time approached, he sent his slaves to the vine growers to receive his produce. So ngayon, kilalanin natin yung mga characters ng parable na ito. Unang-una, sino po yung nabanggit? Of course, yung landowner. Sino ang landowner? Siyempre si God the Father. Okay. And then, ano yung vineyard? It is the nation Israel. Sino yung mga tenants? Of course, yung mga leadership ng mga Jewish community, especially nung panahon iyon, na nag-reject kay Christ. Sila yung mga vineyard growers. Sila yung mga tenants. Sila yung mga workers of the vineyard. Sino yung mga servants ng landowner? Yung mga prophets na pinadala ng Panginoon sa kasaysayan ng Israel, especially in the Old Testament, hanggang kay John the Baptist. And then yung son, of course, wala nang iba kundi ang Panginoong Yesus. At yung mga ibang tenants na ibinigay yung kingdom sa ibang mga vine growers, walang iba kundi ang mga hentil. Okay. Tatandaan po natin, si God ang absolute owner ng lahat ng lupa sa balat ng lupa. Kahit sa atin, lalo na sa bayang Israel,
Ginawa ni God na malinaw yan sa kanila. Kaya they cannot sell the land permanently. Ibebenta nila yung lupa, pero pagdating ng Jubilee, pagtunog ng trumpeta, ibabalik nila yung lupa sapagkat commandment siya ng Diyos. Okay? So ngayon, dito sa may parable, ipinakita na part of the rental agreement, kasi nga less or less yan, no? Ang relationship. Ganon ihalin tulad ng Panginoon sa may parable. So, sabi ng Diyos sa kanila, o sige, ibibigay ko yan, pinapagamit ko lang sa inyo yan. Gamitin nyo, palaguin ninyo for the purpose of the kingdom of God. So, kaya nga ang Israel in the old, they give their tithes. They give their offerings, their gifts, and other sacrifices na required ng Bible. Why? Kasi yun, pagkilala yun. Pagkilala yun sa Diyos na siyang nagmamayari ng lahat ng bagay. Kahit na yung mga offerings nila galing din sa Diyos, ibinibalik lang nila. Okay? Kasi si God ang owner. Magpahanggang ngayon, the same ang principle. Si God ang may-ari ng lahat ng bagay. Siya'y nagbigay actually ng trabaho natin. Hindi lang trabaho ang binigyan niya sa atin. Binigyan niya tayo ng lakas. Binigyan niya tayo ng dunong. Binigyan niya tayo ng maraming bagay upang tayo ay makapagtrabaho for the glory of God. Okay? So ngayon, sabi po ng parable, ano ang ginawa ng mga vine growers? So, sinugo niya yung kanyang mga slave. And then the vine growers took his slaves and beat one and killed another and stoned a third. Again, he sent another group of slaves, larger than the first, and they did the same thing to them. So, ganyan ganyan ang pinakita sa parable na to, ang behavior ng Israel. They seems religious, but they are brutal. Pinagpapatay nila lahat ng mga propetang pinadala ng Panginoon sa kanila para tawagan silang manumbalik sa Panginoon. Kasi wayward na sila. Hindi na talaga ang Diyos ang kanilang sinasamba. Ang linaw niyan sa maraming passages ng scriptures, especially in the Old Testament. So they refuse to give what is due to God. At nag-aasta sila na parang sila yung may-ari ng lupa. Ganyan ipinakita ng Panginoon yung kanilang behavior. Tayo ba, ganyan din tayo ngayon? Baka sabihin natin, ang Israel masama. Tayo kaya? Kung mag-aasta tayo, may mga property rin tayo, parang mag-aasta tayo, parang tayo rin may-ari. Di ba? May mga trabaho tayo, akala mo, by your own strength, dahil ikaw magaling ka, matalino ka, kaya mo nakuha yan. That is a big mistake. Lagi niyong kikilalanin ng Diyos na siyang pinagmumulan ng lahat ng bagay. Wala tayong makakamtan sa buhay na ito maliban na ibigay ng Diyos. Sapagkat dapat mong makita, pati buhay mo, pati pamilya mo ay regalo lang ng Diyos sa iyo. And you have to honor God for that. Amen po ba? Huwag tayong fall sa the same error ng Israel na feeling nila sila na yung may-ari. Nung hinihingi na ni God yung due para sa kanya, oh, sino yan? Sino yung mga yan na ano? Amen. What a rebuke. Hindi lamang sa Israel, hanggang ngayon sa atin. Check your hearts. Check your behavior about your possessions. So they mistreated all the messengers of God. For centuries, ginawa nila ito. Paulit-ulit nilang ministreat ang lahat ng servant na pinadala ng Diyos. Diba? At ito ay inulit, itong passage na to sa Luke chapter 20. At the harvest time, he sent a slave to the vine growers so that they would give him some of the produce of the vineyard of the vine growers. But the vine growers beat him and sent him away empty-handed. And he proceeded to send another slave, and they beat him also,
and treated him shamefully, and they sent him away empty-handed. And he proceeded to send a third, and this one also they wounded and cast out. Ngayon, tanungin natin, no, sa kasaysayan ng Israel, sino-sino yung mga propeta na pinadala ng Panginoon na ministrate ng Israel in actual account? Sa Elijah, nakita naman ninyo yung opposition, si yung king mismo, si Ahab, lalo na yung kanyang asawa, yung si sabi ng Panginoon, fill them up the measure of the guilt of your fathers. Sige, punuin ninyo. Kasi alam naman talaga ng Panginoon paapatay siya ng mga Hudyo na yan. Siya mismo. Yung kailang Mesaya na pinakahihintay-hintay. Bakit nga naman nila paniniwalaan si Jesus? Si Jesus kasi hindi pumasa sa standard nila. Kasi ang alam nilang Mesaya, makapangyarihan, isang king. Nasaan yung kingdom niya? Tatay niya, karpentero lang. Wala naman siyang possessions. Paano paniniwalaan? Amen? Maling criteria. Ganyan-ganyan din ang nangyayari sa panahon natin ngayon. Maling assessment tungkol sa gospel ng Panginoong Yesus. Sabi ng Panginoong Yesus, you serpents, you brood of vipers, who will escape? How will you escape the sentence of hell? And then sabi pa ng Panginoong Yesus, therefore, behold, I am sending you prophets and wise men and scribes. Some of them you will kill and crucify, and some of them you will scourge in your synagogues and persecute from city to city. Ganyan ang ginawa ninyo sa mga pinadala ng Panginoon. So that upon you may fall all the guilt. Lahat ng guilt babagsak sa inyo of all the righteous blood shed on earth, from the blood of the righteous Abel to the blood of Zechariah, the son of Berechiah. Sa inyo babagsak lahat yan. Kasi mas matindi ang ginawa ninyo kaysa sa mga tatay ninyo. Ang ipapatay nyo mismo yung son. Alam ng Panginoon Yung anak mismo ang papatay na ninyo. Hindi na kayo nakontento. Yung mga tatay ninyo, lahat ng mga propeta pinagpapatay. Pero kayo, mas matindi kasi papatay nyo yung Messiah ninyo. Yung master ninyo. Whom you murdered between the temple and the altar. Truly I say to you, all these things will come upon this generation. Kailan yon? Of course, nung panahon nila. Okay, mamaya makikita po natin paano yan nangyari. And then finally, iniyakan ni Jesus ang kanyang bayan. Jerusalem, Jerusalem, who kills the prophets and stones those who are sent to her. How often I wanted to gather your children together, the way a hen gathers her chicks under her wings, but you are not willing. Nakakalungkot, hindi po ba? You are not willing. Nagparito ako, nagkatawang tao ako, para lamang kayo ay kupkupin ko. Iligtas ko kayo sa inyong mga kahibangan. But you are not willing. Magpahanggang noon, magpahanggang ngayon, maraming pa rin mga tao, they reject the gospel. They are not willing to come to Jesus. They are not willing to believe the gospel. Magpahanggang ngayon. Kaya sabi ng Panginoon, behold, your house is being left to you desolate. O naalala niyo siguro yung Matthew 24. The abomination of desolation. Nako, in-exaggerate ito ng marami mga pastors. Tumingin sila sa future. Darating yung beast, ganto.
Yan yung prophecy eh. Nababagsak yung paghukom sa generation nila. For I say to you, from now on, you will not see me until you say, blessed is he who comes in the name of the Lord. Mula ngayon, dahil ni-reject ninyo ang inyong Messiah, hindi nyo na ako makikita. Hanggang kailan? Hanggang kailan? Hanggang sa pagbabalik ng Panginoon at sila ay muling i-redeem. Amen? Pero maraming mangyayari, pag-uusapan mamaya. And this judgment na na-pronounce ay makikita nyo rin to sa Jeremiah chapter 6. Basahin nyo na lang po yan. That is Jeremiah chapter 6 verse 1 to 12. Okay? Basahin nyo na lang po yan. So mag-jump na po tayo sa may anak. Ayan na. So after na ipagpapatay nila yung lahat ng mga prophets, and then sabi ng landowner, afterward he sent his son to say them, saying, they will respect my son. O nakita naman ninyo, no? Obvious na obvious, siya yung anak ng Diyos eh. Bagamat kasi ang pakilala niya, the Son of Man. Diba? Pero yung Son of Man ay matinding title po yan. It is a divine title. Bagamat yan ay tumutukoy sa kanyang pagiging tao, pero yung title na yan was, makikita nyo sa Book of Daniel. It was a divine title. Nakilala nga, even nga yung demonyo, nakilala na siya yung Son of God eh. Si John the Baptist, nung ibabautismuhan siya, ang palatandaan kasi na binigay sa akin, nagsugo sa akin, pag may yung bumaba yung kalapate, siya yung the Son of God. Kinonfess ni John the Baptist yun. Even si Nathanael, nung early part ng John, nung siya ay tinawag ng kanyang kapatid na si Andrew, halika, ipapakita ko sa iyo yung Messiah. Pagpuntan doon ni Nathanael, by the revelation of the Holy Spirit, you are the Son of God, the King of Israel. Alam. Pero ito ay pinatago ng Panginoon para sa mga unbeliever. Huwag munang nilang maintindihan kung sino siya. Pero bandang ulit, during sa court trial, sinabi niya na eh. Kaya nagalit yung Sanhedrin. What further evidence do we need? Yan na, blasphemy. Sinasabi na siya yung Son of God. Kaya pinapako na nila si Jesus nung time na yon. And then, dito may parable, pinakita yung behavior ng Israel. But when the vine growers saw the son, they said among themselves, this is the heir. Come, let us kill him and seize his inheritance. And they took him and threw him out of the vineyard and killed him. Alam naman niyo yung account na yan. They crucify him. Ginawa nila lahat ng kailangan Naglagay pa sila ng mga false witnesses para lang ayak siya to death. Ginawa nila lahat ng yun. Kahit na si Pilato, wala siyang makitang fault sa kanya. Yet still they crucify him. Pinamili pa siya ni Pilato. Wala akong makitang mali sa kanya. Sino ang gusto niyong palayain? Si Barabas o itong Jesus na tinatawag niyong Barabas! Barabas! Yung pinili nila. Talagang dinis-out talaga nila yung kailang king. Anong gagawin ko sa kanya? Crucify him! Crucify him! O yan. Vox Populi, Vox Dei. Majority wins. Totoo nga ba yon? The voice of the people is the voice of God. Ibig mo sabihin, si God nung nagsisigaw doon na, crucify him. Itong parable na to, particularly, ay sinabi na ng Panginoon, paulit-ulit niyang finortel. Sinabi niya na in advance kung ano yung mangyayari sa kanya sa kamay ng mga Hudyo mismo, ng kanyang sariling bayan na tinatawag nating chosen nation. Ipinakita mismo sa may parable na to kung papaano niya pinersecute ang mga prophets in the old
Ngayon naman, ipapatay nila yung pinakaanak. And then finally, ito na yung judgment. Nagalit yung hari. Kasi lahat ng servants niya pinagpapatay, pati yung anak niya pinatay nila. Therefore, when the owner of the vineyard comes, what will he do to those vine growers? Ano ang gagawin ng landowner doon sa mga wretched na wicked tenants? Sinabi rin dito, and he said to him, he will bring those wretches to a wretched end. Mas masahol ang aabutin nilang kasamaan sa kasamaang ginawa nila sa aking mga lingkod. And it was recorded in the history. At marami na ngayon, especially mga new generations, hindi na nila alam kung ano paano yung natulan ng Panginoon ng Israel. And hindi lamang yung hahatulan niya yung Israel sa kailang rejection, sa kailang Messiah, sa kailang crime and wickedness. Ang gagawin pa ng hari ay, he will rent out the vineyard to other vine growers who will pay him the proceeds at their proper season. Kanino niya binigay yung kingdom? Willing ba kayo magbayad sa landowner? Or parehas lang tayo noon na hindi marunong magbayad sa landowner? Baka sabihin natin, we are better than Israel. Oh, talagang nga ba nagbibigay tayo ng tithe sa Panginoon? Bato-bato sa langit, ang tamaan ay magsisi. And then gusto nating makinabang sa lahat ng privilege ng lupa. Kasi sa atin na inilipat. Oh, kami na ang bagong ngayon. Oh, baka hindi ka rin marunong magbayad ng due sa hari. Amen. Inom po muna ako ng tubig, baka nabibalaw ka kayo. Natandaan nyo, we do not deserve everything we have right now. Hindi talaga tayo ang chosen nation. Sila, they reject their Messiah. Kaya ibinigay ng Panginoon sa atin. And now we are enjoying the promise of God. Pupunta tayo mamaya. Ngayon, so, talagang ibinigay ng Diyos yung talagang sa may parable na to actually, itong parable na to actually, mercy ng Diyos ito sa Israel eh. Na bago dumating yung judgment sa kanila, pag narinig sana nila itong mensahe ng Panginoon, sana magsisi na sila. Alam ng Israel na sila pinapatukuyan eh. Alam nila, they are fully aware na yung parable na to ay inaddress sa kanila. Sa halip, anong ginawa nila? Sa halip na magsisi, nag-compute pa sila, paano papatayin si Jesus, kailang nila magalaw-galaw si Jesus. Ilang beses nilang inattempt na ipapatay si Jesus. Pero ang Panginoong Jesus hindi siya mamatay kung hindi sa takdang panahon na ibinigay ng Diyos sa kanya. Binalaan pa nga siya ni Herod eh. Yung anak ng Herod na pumatay Panginoon, tinatangka ng dakipin ka. Alam mo, sagot ni Jesus, dahil alam niya, ang Panginoon, siya ang sovereign Lord siya, ang lahat ng bagay nangyayari sa Panginoon, sa tinakda ng Panginoon. Sabihin mo kay Herod, sabihin mo sa may fax na yan, sa Panginoon Jesus. Sabihin mo sa may fax na yan, magtuturo ko ngayon, bukas magpipreach ako, magpapagaling ako may sakit. Hindi niya kayang hadlangan. Kasi si God ang may hawak ng lahat ng bagay. Amen. Ito ay blessing actually ng Panginoon. Kaya nga alam niyo mga kapatid, ang mga warnings, ang mga rebuke, blessing ng Diyos yan eh. Sometimes we behave kasi na parang negative tayo. Ayaw natin na i-correct tayo. Ayaw natin na nare-rebuke tayo.
Pero actually, blessing ng Diyos yan. To save you from your folly. To save us from our folly. Amen? And ito na po. Ito na po yung actual na nangyari. Destruction of Jerusalem in 70 AD. Dinestroy sila ng Panginoon. Grabe! Grabe yung destruction to. It was recorded by Josephus in the history. Alam niyo pa ba yan, mga kapatid? Kayong mga estudyante ngayon, alam niyo pa ba yung kwento ngayon? Kasi yan ang turning point eh. Pinarusahan ng Diyos ang kanyang sariling bayan, ang tawag diyan, the days of vengeance. Ibinuhos ng Panginoon ang kanyang puot sa kanyang sariling bayan. Pinalayas niya ang kanyang bayan sa inheritance na binigay niya sa kanila. That is 70 AD. Amen? Alam mo, dahil na lang sa promise ng Diyos, na babalikan niya ang Israel, wala na sana ang Israel ngayon eh. Pero alam mo, isang good news ngayon, dumadami na ang mga Hudyo na nananalig kay Jesus. Kung nanonood kayo sa YouTube, yung One for Israel, puro mga Jewish community yan na mananampalataya kay Jesus. Ibig sabihin talaga yung promise ng Diyos nakakatotoo na eh. Pero so far ngayon, kunyari yung presidente, yung prime minister nila, si Netanyahu, sa tingin nyo, siya ay chosen nation? No, unbeliever yun. Kaya nga yung sinasabi ng Palestinian na masama. Kunyari, merong isang Palestinian na terrorist nakakilala sa Panginoon. Tapos si Benjamin, kumpara mo kay Benjamin Netanyahu, na prime minister na kunyari protector ng Israel. Sa tingin mo, unbeliever, sino ang mas kalulugdan ng Panginoon? Itong dating terorista na nakakilala sa Panginoon o itong si Netanyahu na hindi nanalig sa Panginoon? Walang business si God sa unbeliever. Ang household niya ay household of faith. Lahat ng nananalig kay Jesus, yung kanyang kingdom. Kaya nga sabi sa Romans chapter 9, verse 27, sabi ni Paul, sinite niya yung kay Isaiah. Isaiah cries out concerning Israel, though the number of the sons of Israel but like the sand of the sea, but it is the remnant that will be saved. Hindi lahat, sinabi nga ni Apostle Paul yan sa Romans chapter 9, sa kanyang discussion, hindi lahat ng Israel ay Israel. Hindi lahat ng biological children ni Abraham ay Israel. Only those who believe. Sila ang mga son of the promise. Kaya nga sinabi rito ni Paul sa Romans 9 verse 28, for the Lord will execute His word on the earth throughout thoroughly and quickly. Verse 29, and just as Isaiah foretold, unless the Lord of Sabaoth had left to us a posterity, kung hindi nag-iwan si God ng kaunti, wala na, totally annihilated na ang Israel. Pero dahil sa habag ng Diyos na promise niya, babalikan niya, nag-iwan siya ng kakaunti pa. Kumbaga sa puno na pinutol, nag-iwan pa siya ng konting na po pwedeng pag-umpisahan uli. Na siya namang nangyari. He would have become like Sodom and Gomorrah and resembled like Gomorrah. Kung talagang totally annihilate siya ng Panginoon, wala na Israel. Noong pang 70 AD. Pero hindi. Mamaya makikita nyo ano ang nangyayari ngayon presently sa Israel, ano yung inaasahan na hindi nakikita ng marami mga theologians. Ngayon, sabi sa Luke, sabi ng Panginoong Yesus sa Luke 10:1, but when you see Jerusalem surrounded by armies, then recognize, sabi ng Panginoon, that her desolation is near. Kasi yung promise na desolation, pinangako niya ng desolation. Alam niyo ba kung anong desolation? Wawasakin talaga ang bayang Israel.
Gagawing rabol talaga ng Panginoong Yesus. Sinabi na ng Panginoong Diyos yan in advance sa kanyang mga apostles eh. Nakita niyo ba itong yung mga buildings yan, pagkaganda, yung pinagmamalaki ng Israel? Walang maiiwan dyan kung di bato sa kapwa bato. Ayun ang tinatawag na desolation. Ide-desolate niya ang kanyang sariling bayan. Then those who are in Judea must flee to the mountains. And those who are in the midst of the city must live. And those who are in the country must not enter the city, because these are the days of vengeance. Ito na yung ibubuhos ng Diyos ang kanyang puot laban sa mga mamamatay tao na pumatay sa kanyang mga propeta at sa kanyang kaisa-isang anak. These are the days of vengeance. So that all things which are written will be fulfilled. Grabe yung judgment ng Panginoon. Siguro naman napanood na ninyo kung paano yung terror, yung devastation, yung desolation nung unang nagkasalang Israel. At sila ay in-exile sa Babylonia for 70 years. 70 years lang yun, ha? 70 years, napakahaba na panahon. Nandoon sila sa may Babylonia. Pero sa habag ng Diyos, pinabalik sila ng Panginoon. But this time, grabe, ilang centuries. Nakabalik na lang sila, 1948 yata. Mula nung dinestroy ito, 70 AD eh. Ang tagal. Nag-spread sila sa Europe, sa ibang mga surrounding countries. Ang tawag doon ay diaspora. Dispersion ng Jews. Naging slave sila ng mga bansa, naging parang katukatulong sila ng mga bansa, talagang pinarusahan sila ng Panginoon. Ang tagal na panahon, centuries bago sila makarecover. Pero dahil sa promise ng Panginoon, iningatan pa sila ng Panginoon kahit na sa ibang mga bansa. Pinersecute sila hanggang nung panahon na ni Hitler, kaya naggalit si Hitler sa mga Hudyo, pinagpapatay niya sila. Pinagpatuloy ng Panginoong Yesus. Woe to those who are pregnant and those who are nursing babies in those days. For there will be a great distress upon the land and wrath to these people. And they will fall by the edge of the sword, and they will be led captive into all nations. And Jerusalem will be trampled underfoot by the Gentiles, until the times of the Gentiles fulfilled. Yan, no? Very interesting yan. Ano yun? Itatrample siya ng Panginoon. Actually, yung ginawa ng isang Roman emperor, nakalimutan na yung pangalan, si Titus, after ng Titus, yung sumunod sa kanya, binan ang Israel na makapasok sa kanilang land after ng destruction. Bawal silang pumasok ka ng bayan. Kaya yung mga natirang mga Israel, andun sila sa iba-ibang mga bansa. They were totally banned. Hanggang kailan bumagsak ang Roman Empire. I think, nung 465 AD. Banned ang Israel na pumasok sa kanilang sariling bayan. Pagkatapos ng kasaysayan, may mga nakabalik bang kakaunting Israel, pero hindi yung talaga yung majority, tulad ng nangyari noong 1948 o 1946. Yan po yung tinatawag na diaspora. By virtue of the judgment of God. Marami ng Kristiyano hindi alam yung kwento. Marami ng mga Kristiyano ngayon na hindi na nila alam yung history. At ito po yung matindi rito, yung sinabi ng Panginoong Yesus. Jesus said to them, "Did you never read in the scriptures, the stone which the builder rejected, this became the chief cornerstone. And this came about from the Lord, and it is marvelous in our eyes." Grabe yung gagawin ng Panginoong Yesus. Yung pinaka-stone na kailangan ng Israel, yung pinaka-stone na kailangan nila para sila ay maging part ng kingdom of God, si Jesus yun. The very corner of righteousness, because He is the only way.
He is the truth. And He is the life. He is the very cornerstone na nireject ng Israel. Isang fatal mistake. Okay? So ngayon mga kapatid, ngayon, itong judgment na ito ay, ito na po yung kasunod na sinabi ng Panginoon. Because of that, nireject ninyo yung stone, the cornerstone ng pinaka-pundasyon ng righteousness, pinaka-pundasyon ng kingdom of God, yung pinaka-pundasyon ng lahat ng bagay, because you rejected it. Therefore, I say to you, sabi ni Christ, the kingdom of God will be taken away from you. Ang linaw naman, di po ba? Bakit hindi yan maintindihan ng maraming theologians? Bakit magpahanggang ngayon ang tingin nila sa unbelieving Israel, sa modern Israel, na halos inabandon na nila yung faith na tinuro ni Moses sa kanila? Still, ang tawag nila chosen nation. Hanggang ngayon nakatingin pa rin sila doon kung ano yung kaganapan mangyayari doon. Ang linaw-linaw sa scriptures, you are a chosen nation. Ang dami niyan, pag-uusapan po natin hanggang next week. Hanggang sa sunod na schedule ko. Ang daming passages, grabe. And yet, bakit hindi makita yung napaka-obvious na salita ng Diyos? The kingdom of God will be taken away from you and given to a people producing fruit to it. Sino yon? Sino yon? Tayo na mga hentil. Ibibigay yon sa bansa na nananalig sa Kanya na magpo-produce ng fruit. Are you producing fruit unto God? Think about it. Kasama ba tayo, kapatid, sa pag-build ng kingdom of God here on earth? Do we participate? Amen? Gandang pag-isipan yan eh. Bago natin sabihin natin na tayo yun. Sagutin muna natin yung katotohanan ng iyon. Okay. So, next. Malapit na yung oras ko. Ito pa po sinabi ng Panginoong Hesus. And he who falls on this stone will be broken into pieces. But whomever it falls, it will scatter him like a dust. Grabe, no? Grabe. Yung may stumble daw kay Christ, ay magkakadurog-durog. Pero yung mababagsakan ng batong ito, which is Christ, mapupulverize. Grabe yung description ng word. Ganon ang nangyari sa bayang Israel. Ganon pinarusahan ng Diyos. Na-pulverize talaga sila. Hindi lang yung temple nila, hindi lang yung pinagmamalaki nilang city. Tawag pa nga nila sa Jerusalem, the heavenly city, na punong-puno ng war. Alam niyo ba ibig sabihin ng Jerusalem? Peace. Salem. City of peace. City of peace. When the chief priests and the Pharisees heard this parable, they understood that he was speaking about them. When they sought to seize him, they feared the people because they considered him to be a prophet. So nakita niyo, no? Nag-respond ba sila doon sa may parable ng Panginoon? Hindi. Lalo nilang pinagmatigas sa kanilang puso. Lalo nilang tinangkang patayin si Jesus. Ganyan ang behavior ng tinatawag nating chosen nation. Sabi ng Isaiah 118 verse 22, the stone which the builders rejected has become the chief cornerstone. Isaiah 8 verse 13 to 15. It is the Lord of hosts whom you should regard as holy, and he shall be your fear. He shall be your dread. Then he shall become a sanctuary. But woe to the house of Israel,
a stone to strike, and a rock to stumble over, and a snare, and a trap for the inhabitants of Israel. Naging trap si Jesus. Naging snare siya sa kanyang sariling bayan. Na-stumble sila sa kanya at nagkadurog-durog sila. Exactly kung ano yung sinabi, kung ano yung decree ng Diyos nangyari sa kanila. Many will stumble over them. Then they will fall and be broken. Then they will even be snared and caught. Yan ang nangyari sa kanila sa pag-reject nila kay Jesus. Si Jesus mismo, akala nila yung pag-reject nila kay Jesus, walang ganong effect yun. Hindi. Nahuli sila sa patibong. Nagkadurog-durog sila. Amen. So finally, but Israel pursuing a law of righteousness did not arrive at that law. Why? Kasi si Christ ang ating righteousness eh. Siya lang the only man. Kaya nga siya nagkatawang tao para i-demonstrate yung katotohanan ito. He is the only man who walked perfectly according to the will of God. Siya lang yun. Kaya nga napaka-unique niya eh. Ang effect ng kanyang death and resurrection, yung righteousness niya ay nai-impart sa atin. And that is very basic sa gospel. Kaya nga ang tawag natin, Christ our righteousness. Ni-reject ngayon ng Israel yon. Magpahanggang ngayon, they still reject Jesus Christ. They mock Jesus Christ. Alam nyo ba, manood kayo ng YouTube, yung mga Hudyo ngayon, yung mga Greek Orthodox doon, yung mga Christians, pine-persecute nila, dinuduroan nila, yung iba ginugulpi pa nila. Magpahanggang ngayon, kung hindi nila nagkaroon ng digmaan kita mo ang ginawa ng mga Christians na pine-persecute nila doon, yung mga Christians ang nakiisa sa kanilang damdamin. Kasi nga, paniniwala ng Christians, sila pa rin chosen nation Still nakasupport pa rin sa kanila. Pero nung before the war, manood kayo ng mga YouTube. Dinuduro, pag nagkakandak sila ng mga procession, yung mga Greek Orthodox o ibang mga Christians doon, o kaya yung mga pilgrimage na Christian nagbubuhat sa may Via Dolorosa ng cross, dinuduraan nila, nilalait nila. Unbeliever sila And then tawag natin, chosen nation. Why? Because they did not pursue it by faith. Kasi ni-reject nila si Christ. But as though it were by works, kasi yun yung kanilang means, yun yung kanilang akala na magiging righteous ako pag ako gumawa ko ng mabubuting bagay. Mag-ingat kayo kapatid, even sa inyong mga pagbibigay. Hindi kayo nagiging righteous dahil sa inyong mga binibigay. Hindi kayo nagiging righteous dahil sa inyong mga ginagawa. Dati na kayong righteous. Amen? Yung ginagawa natin ngayon is a response, is a thanksgiving, an act of gratitude dahil ang Diyos napakabuti. Itinuring niya tayong righteous kahit wicked tayo. Naiintindihan ninyo? That is the gospel. They stumbled over the stumbling stone. Just it is written, behold, I lay in Zion a stone of stumbling, and a rock of offense, and he who believes in him will not be disappointed. And this is very interesting. Yung mananalig sa kanya, regardless, ikaw man ay Hudyo, ikaw man ay Gentiles, o ikaw man yung worst sinners, those who believe in him will not be disappointed. Nakita niyo mga nanalig kay Jesus? Even yung anak niya may demon possessed, ni-reject ni Christ. Hindi ko dapat ibigay ang tinapay ng aking anak sa aso. Anong ginawa ng Syrophoenician woman? Sabi niya ganoon, kahit na ang mga aso kumakain sa mga mumong nahuhulog sa hapag ng table. Napakababa siya na. Gentle woman yun
Sabi ng Panginoong Yesus, wala pa akong nakitang gantong pananampalataya sa Israel. Talagang wala na ang faith sa Israel. Wala na. Kaya yung mga ayon ay nagpapatunay na inopen ng Panginoon ang pintuan para sa mga Gentiles. And I say, surely Israel did not know. Did they? First Moses says, I will make you jealous. Pagseselosin ko kayo. Kanino? Sa mga hentil. Kasi ibibigay ng Panginoon yung kingdom sa mga hentil eh. I will make you jealous by that which is not a nation. We are not a nation. Kaya wag maging mataas ang tingin sa sarili natin. We are nothing. Ito mo yung statement ng Panginoong Yesus. Totoo yan eh. Tayo yung parang Syrophoenician woman na nagbebeg lang ng mercy ng Diyos. Ganyan yung dapat makita ng mga sarili. We were slaves. Don't act as entitled. Kahit na tinawag tayo ng Panginoon na friend of God, do not abuse it na ginagawa ng maraming Christians ngayon. To the point na tinatawag na si Jesus, bro. His Majesty. Ingat tayo. I will make you jealous by that which is not a nation, by a nation without understanding. I will anger you, sabi niya sa Israel. Biro mo, tayo yun, totoo yun eh. We are a nation without understanding. Nakaka-open ba sa inyo yun? Ha? Nakaka-open ba yung salita ng Panginoon sa inyo na talaga naman eh? Anong alam natin sa scriptures? Pagan tayo by the bones. Sagad sa buto ang pagiging pagan natin. Tignan niyo yung mga kinakain natin, yung fashion natin, yung attitude natin, lahat. Hanggang ngayon nga, pagan na pagan tayo. Pagdalo nga lang ng Sunday, problema pa natin eh. Pagan tayo. We are a nation, tamang sabi ng Panginoon. We are a nation na walang understanding. We are a nation who is not a nation itself. Tayo yung tulad ng Syrophoenician woman na hindi dapat ibigay yung tinapay sa anak, sa aso. Masakit. But that's true. Nasaktan ba kayo? Na-open ba kayo sa salita ng Panginoong Yesus? Hindi ko salita yun ha. Salita yun ng Panginoong Yesus sa atin. Tayong mga hentil. And Isaiah is very bold and says, I was found by those who did not seek Him. Kayo ba ang unang umanap sa Panginoon? Kayo ba yung tumanggap sa Panginoon? Kawawa naman ng Panginoon. Sige na, tanggapin mo na. Kumakato ko sa labas ng iyong pintuan. Ang tagal-tagal ko na kumato. Please naman, please. Ganyan pinoportray kasi ng mga preachers si Jesus eh. Nai-strip ng kanyang majesty. Parang nagmamakawa pa ang Panginoon sa atin. Hindi ba dapat tayo makita sa sarili na tayo yung mga taong kinahabagan lang ng Panginoon? Kung hindi pa tayo inabot ng Panginoon, wala na tayo. Ang Diyos ang umanap sa atin. I was found by those who did not seek me. I became manifest to those who did not ask for me. Ang Diyos ang tumanggap sa atin. Hindi tayo ang tumanggap sa Panginoon. Baliktad eh. But as for Israel, he says, all day long, ito pertaining sa Israel the way dinescribe ni Jesus, all day long, I have stretched out my hand to a disobedient and obstinate people. All day long, nakaganyan ang kamay ng Panginoon. Tama yung sabi ng Panginoon kanina na, how I wanted to gather you. Para yung tulad ng hen sa kanyang mga chicks. But you are not willing. Then finally, dito tayo magwawakas. Sabi kanina, the kingdom of God will be taken away from you and given to a people producing the fruit of it. Yan ang sinabi kanina ng Panginoong Yesus sa kanyang parable. Itong picture na to ay ito yung centurion. Gentile ito. Gentile. A Roman centurion. Isa sang Gentile na nalig kay Jesus.
Naalala niyo yung account, no? Yung may sakit yung anak niya. Lumapit siya kay Jesus. O sige, sabi ni Jesus, pupunta ako. Pagaling ko. Ay, yung servant niya yata yun eh. Servant niya yung may sakit nun eh. O parang demon possessed yata yung servant niya. Nakalimutan ko na kung anong karamdaman. O sige, pupunta ako sa bahay niyo. Ang sabi ng centurion, Lord, wag na po. Hindi ako karapat-dapat. Ganyan dapat ang attitude natin eh. Hindi yung feeling entitled. Anak ako ng Diyos ha. Dapat, Lord, ibigay mo. Yan, tinuturo ng mga prosperity preachers. Ganyan. Pero ang tamang attitude, ganyan. Kasi hentil tayo. We do not deserve everything we have now. Tama yung mag-act yung hindi po karapat-dapat napuntahan mo pa sa aking bahay. Just say the word. Kasi ako, man in authority rin ako. Pag sinabi ko sa pumunta ka doon, pupunta, umalis ka riyan, susunod. Alam niya si Jesus, siya yung authority. Kaya sabi niya, just say a word, sufficient na yon. Hindi mo na kailangang puntahan, ganun siya nagpakababa. Sabi ng Panginoon sa kanya, now when Jesus heard this, he marveled and said to those who were following, humarap si Jesus sa mga audience, sabi niya, truly I say to you, I have not found such a great faith with anyone in Israel. I say to you that many will come from the east and the west, sino yung mga hentil, and recline at the table of Abraham na pinagmamalaki na tatay ng mga Israel. But Abraham, Isaac, and Jacob in the kingdom of heaven. But the sons of the kingdom, sino yon? Yung Israel, will be cast out into the outer darkness. Bigat magsalita ng Panginoon. No? Ganyan niya, inatter yung judgment against Israel na magpahanggang ngayon tinatawag natin chosen nation. And dinisregard natin yung katotohanan that we are now the chosen nation. Maintindihan niyan sa sunod na topic natin. In that place where there will be weeping and gnashing of the teeth. That is a description of hell. Amen? So, gusto mo kumang pagpatuloy, mahaba pang discussion, mabibitin lang din kayo. So, tayong lahat ay tumayo. Purihin ka, Panginoon. Tambahin ang banal mong pangalan. Lord, sino kami, O Lord, na mga hentil? Sino kami sa iyong harapan? Lord, kami yung mga taong makasalanan. Kami yung mga tao na sumasamba sa Diyos-Diyosan. Ang puso namin ay marumi, Panginoon, pati ang aming mga pananalita, ang aming buong pagkatao, maruming-marumi kami, Panginoon. We are not worthy of anything that you have given us, O Lord God, through Christ. Hindi ka nga namin hinanap, Panginoon. Noong mga panahon iyon, nagtatampisaw kami sa aming mga kasalanan, sa aming paganism, sa aming makamundong pamumuhay. Hindi ka namin naisip noon, Panginoon, hindi ka man lang namin pinasalamatan ng mga panahon na binibiyayaan mo kami. Hindi ka namin nakikita sa aming buhay, bagkus ginawa namin ang lahat ng mga bagay na kinapupuotan mo. Pero Lord, yung kasaganaan ng iyong pag-ibig sa amin, hinango mo kami sa aming mga karumihan. Pinatawad mo kami, Panginoon. Nilinis mo kami sa lahat ng aming maruruming pamumuhay, sa aming mga maruruming mga pananalita, sa aming mga evil deeds, O Lord God. Pinatawad mo kami, nilinis mo kami, dinamitan mo kami, at inari mo kaming anak, Panginoon. Sino kami, Panginoon, para kami maging bayan mo, Panginoon? Sino kami, Panginoon? Kami yung mga tao na not even a nation. Kami yung mga tao na walang pang-unawa tungkol sa kahalagahan ng mga holy things. Kami yun, Panginoong Diyos, and we humble ourselves because your words are true. Kaya nga, Panginoon, nakikita po namin ang kasaganaan ng iyong habag sa amin. Ibinilang mo kami, sa amin mo ibinigay ang iyong kaharian. Kami, O Lord, na mga tao na mga taong napakasasama, O Lord God. Ipinagkatiwala mo ito because of the greatness of your grace toward us.
Tinuruan mo rin kaming magsisi. Tinuruan mo kaming manampalataya. Tinuruan mo kaming lumakad sa iyong pamantayan. Tinuruan mo kami ng iyong mga kautusan. Tinuruan mo kami papaano kami mamuhay sa iyong kalooban. Tinuruan mo kami papaano maglingkod para sa iyong kapurihan. Ikaw lahat, O Lord, ang gumawa ng iyon. Walang isa mang gana sa amin, sapagkat kami mga hentil. Ama, salamat po. We rejoice in your goodness. We rejoice in your mercy and your great compassion toward us. Ang iyong pag-ibig ay hindi nagmamaliw. From everlasting to everlasting, and your love endures forever. Hindi mo kami sinukat ayon sa aming mga kasalanan. Bagkus sinukat mo kami, O Lord God, ayon sa laki ng pag-ibig mo sa amin. Ayon sa lawak ng iyong pagmamahal at kahabagan sa aming lahat. Doon mo kami mineasure, Panginoon. That's why, O Lord, ngayon, kami mga anak mo na, what a great privilege, Father God, na tawagin mo kaming children of God. What a great privilege, O Lord, na kami ngayon ay kabilang na sa iyong iglesia. Kami yung mga taong pinabanal mo. You made us righteous through Christ. Lord, nawa, huwag kami maging palalo. Huwag maging mataas ang tingin namin sa aming mga sarili. Tulungan mo kami, even the next generation, na maturuan silang matakot sa iyo, na huwag silang maging feeling entitled sa buhay na ito, bagkus, O Lord God, tumayo in your holy presence and stand in awe of you because of your greatness and your majesty. Lord, bless our children. Bless our church. Nawa ang iyong ebanghelyo ay patuloy na maipalaganap sa bawat panig, O Lord God, kung saan mo man kami susugo. Nawa maging faithful kami, Panginoon, sa iyo, kung papaano ang Israel ay naging unfaithful. Lord, nawa gawin mo kaming faithful, O Lord God, sa mga pinagkatiwala mo sa amin. Lord, we honor thy name and we fear you. Bless us, O Lord God, as we bless your holy name. In Jesus' name we pray. Amen. God bless you all po.